by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasaulang hanggan. Ating dasalin ngayon ang panalangin tinuro ni Jesus ang Ama namin. Si Stanley po ay tatay ko po. Ako po yung pangalawang anak at yung pinakapogi po. Nung bata pa ako, naalala ko yung pinakanaalala ko kay Papa. Siyempre yung naglalaro kami, kumakain sa labas. Basta yung pinakanaalala ko lang nung naalagaan niya yung mga anak ko, si Gab, si Prince, para syempre na-experience sila na magkaroon sila ng apo, tsaka ma-experience Papa na mahantuhan na alagaan niya yung mga anak ko. Kung ano mo yung mga naranasan mo no, tsaka ano mo yung mga bagay na mga regrets mo, at tsaka yung mga napagsamahan yun ni Mama no, na okay na siya wala ka na, huwag ka na mag-alala sa kanya at magiging masaya si Mama dito at kami din, huwag na kami alalahanin. Be happy. Ako yung youngest. Ako rin yung unika-iha. Yung nilalagay niya ako dito sa balikat niya tapos bibigay kami ng spaghetti sa kanto. Yung lagi siyang nag-video okay sa bahay. Yun yung mga unforgettable moments na fun, mga core memories na masaya. Yung lagi siyang nag-video okay, sumasayaw siya. Oo, maganda. Wala nga nagmana sa kanya. Wala nagmana sa kanya sa mga anak. Hopefully sa mga apo, yung magmana. Si Papa, actually very rocky yung life with Papa kasi maraming challenges. Simula nung nagkamuwang ako hanggang nung may anak na ako, very challenging yung buhay namin. Maraming struggle. So mga wrong choices in life ni Papa, ni Mama. Pero despite of what happened, pa rin kami, hindi kami nagwatak-watak magkakapatid. Kahit maraming masasakit na nangyari before sa kanya, dahil sa kanya is
Hindi naman kami nagtanim ng sama ng loob kay Papa. Pasalamat siya doon na ganun yung nangyari. Parang siya yung house husband. Kasi si Mama yung nag-work, tapos siya yung lagi nagluluto sa amin. Tapos nagagalit yun. Pagkaluto siya ng luto, tapos hindi naman namin kinakain. Kasi lagi kaming nasa labas, magkakapatid. Nagpakatatay naman siya in a way na lagi siyang nandun sa bahay. Lagi siyang nagluluto, nag-aasikaso. Anong ginawa mo? Kasi ang luwag nung pag-alis mo. Hindi kami nahirapan financially. Maraming blessing na dumarating. So, tama yung sinabi mo kay Mama na parang 3 days ago, sinabi mo kay Mama na bibigyan mo siya ng pera, di ba? Ayan, ngayon, marami pumapasok na pera. Maluwag yung mga nangyayari ngayon. Pa, ano na dyan behave na dyan. Okay na kami, masaya na kami, natanggap na namin at magpahinga ka na. So, okay na rin naman si Mama at least hindi na siya mahihirapan. Pag-enjoy ka dyan. Okay? Ako po ay panganay sa magkakapatid. Kilala naman ang lahat ng tatay ko kahit nung lumalaki kami. Hindi ko masasabing perfect siya. Hindi ko rin masasabing role model siya. Although yun yung naging ano man yung sitwasyon namin nung araw, yun yung nag-drive sa aming magkakapatid para mag-pursue ano man meron kami ngayon. Pero yung magandang memory ko na lang sa kanya nung unti-unti siya nagbago nung tumating yung mga apo. Habang dumarami yung mga apo niya, lalo siyang nagbabago, lalo siyang bumabait. Nag-start na siyang tanggalin yung mga bisyo niya. Araw-araw nagbabayad siya para lang bisitahin yung mga apo niya sa Tanawan kasi sa Tanawan na ako nakatira. Naging siya, naging lolo talaga doon sa mga apo niya. Hindi madali yung buhay namin noon eh. So si Papa ay tough. Hindi siya masasabi kong malambing sa aming magkakapatid, lalo sa akin. Pero si Papa talaga nagawa siya ng paraan para kung ano yung kulang, mapunuan, i-provide yung kailangan niya i-provide. Lahat kami nagko-contribute, hindi lang si Papa. Saka si Mama, ganun din. Talagang gusto niya kami makasama lahat. Yung mga apo niya, habang siya'y nanghihina, pero nandun yung desire niya na makita lahat ng apo niya. Saka kita namin na alayo ng pinagbago simula noong nalaki kami hanggang ngayon. Kita niyo sa picture, maliwanag yung mata niya. Kita niyo halos bintiwan na niya lahat nung kung ano man yung nakaraan. Sana pag nakita ulit tayo, inom tayong dalawa. Yan lang po. Siyempre, unang the best memories. Dahil sa kanya, nagkaroon ako ng 3 anak na mababait. Nang dahil sa kanya, nagkaroon ako ng 3 anak na yun tinitreasure ko. Naligaw namin, di siyempre may kilig. Siyempre, gwapo siya. Di ba kita mo naman? Ayun, maliban siya sa isa siyang sigat na basketball player na kinakikiligan ng maraming girlalus. Maraming mga girls. Marami siyang mga kalokohan. Pero siyempre, nung mga time na kailangan ko ng kalinga niya nung pinanganganak ko yung aking mga 3 kong anak. Siyempre, andun siya. Ayun, mabait naman siya. Kaya lang talagang maloko. Mabait siya, tapos may charm siya talaga sa girls. Salamat sa panahon, sa pagkakataon na nakasama kita. Although hindi perfect yung pagsasama natin, meron din akong mga pagkakamali, meron din akong differences dun sa mga relation natin. Meron akong nagagawa din na hindi tama. So, humihingi ako sa'yo ng sorry, ng pasensya dun sa nagagawa ko. Kasi hindi din ako perfect. Hindi perfect ang relation natin. At the end of the day, lagi pa rin tayo magkasama. Hanggang sa nagkasakit ka, andyan ako sa tabi mo, hindi kita pinabayaan. Talagang ginawa ko din yung paraan na nag-iisip ako ng mga paraan na matulungan kita, gumaling kasi ang lagi ko sinasabi sa'yo. Gusto kong mabuhay ka pa ng matagal kasi gusto kita makasama ng matagal. Ayokong dumating yung time na nag-iisa na lang ako. Katulad ngayon, wala ka na, paano ako? Yun yung mga pagkakataon na ayoko ding dumating yung kahit hindi tayo minsan nagkakasundo pero siyempre, pagdating ng gabi, tayo pa rin naman dalawa. Kaya lang ngayon, wala na, nag-isa na lang ako. Nasana kung ito na talaga siguro na hanggang dito na lang yung buhay mo, na maghihiwalay tayo na ganito na maiwan ako mag-isa. Alam ko namang hindi ako pababayaan ng mga anak natin. So masaya na din ako sa, although malungkot, pero masaya na rin ako na andyan ka na sa feeling ni Lord na wala ka nang idadaing sa akin na hindi ka makatulog, hindi
masakit ang ganito mo, maraming masakit sa'yo. Salamat pa, pero I love you. Ngayon, lagi lang sila nagtatawanan. Yung mga magkakapatid na lagi nagiinuman na magkakasama na sila sa heaven. Ang core memory na masaya kasama si Papa is yung lagi siyang gumigiling, lagi niyang ginaganon yung tiyan niya. Yung tiyan niya. Saka pagtuwan-tuwa siya sa mga apo niya. Magandang gabi po sa lahat. Pag kasama yung kami lahat, kompleto kami. Kasama yung mga apo, kahit na dadayo siya ng malayo, kahit siya pagod, makita lang niya yung mga apo niya, okay na siya. Kinausap ko po si Papa na, "Pa, kamusta ka naman?" Tapos ang sasabi niya yung mama mo. Sabi ko, hindi, kasi umuwi na rin kasi si mama noon nung dinala namin siya sa New Zealand. And then, nagsasabi siya na yun, nahirapan na daw siya huminga. Hindi ko, magpe-pray natin yan pa kasi di natin yan magagawa ng paraan ng saddle lang. So, ipagpe-pray natin at si Lord lang makakagamot lahat ng mga bagay na yan para sa atin. So, tsaka yung lagi niya inalagayan yung mga anak ko. Yung masayang kasama ko siya, syempre, nagkaroon ako ng 3 anak. Dahil sa kanya. Sila yung nagpapasaya sa akin. Kasi, binigyan niya ako ng 3 anak na yun yung tinitreasure ko. Pagsasama namin mag-asawa, syempre katulad din ng ibang mag-asawa na typical na syempre merong ups and down, may masaya, may malungkot, may away, may pati. Ganun yung naging buhay namin na at the end ng buhay niya, kami pa rin yung magkasama. Kasi ang madalas ko lang ikinagagalit sa kanya yung paninigarilyo. Kasi sabi ko nga, gusto kong humaba yung buhay niya para makasama ko pa siya ng matagal. Kasi kami nilang dalawa, yung nagbabangayan araw-araw. Pero maya-maya magkapatid din kami, magkasama kami sa kwarto. So 45 years kami since 1980 hanggang 2026. Yun po yung haba na pinagsamahan namin. Pagsasama namin niya ay katulad din ng iba or maaari hindi katulad ng iba. Naging masaya, naging malungkot. Lalo ngayon, nag-iisa na lang ako doon sa bahay. Pero andyan naman yung mga anak ko. At sa asawa ko, pahinga ka na at hindi kita makakalimutan dahil ikaw yung nagbigay sa akin ng aking 3 anak. Ilang po, maraming salamat at mapahinga ka na asawa ko, mahal na mahal kita. Maraming salamat po, Ama, sa season po ng buhay namin ito, Panginoon. Lord, pinapanalangin po namin na kami po ay inyong laging samahan. Ingatan niyo po kami, Panginoon, at gabayan niyo po kami, lalo po sa pinagdadaanan po ng aming pamilya, Panginoon. Sa panahon na nito na kami ay malungkot, Panginoon, ikaw po ang aming kasiyahan, Ama. Ikaw po ang nagbibigay ng peace sa amin at ng joy na hinahanap po namin, Panginoon, sa mga oras. Kaya po hindi po sa aking nanay, Panginoon, na samahan mo po siya sa kanyang mga plano, sa kanyang mga gagawin sa araw-araw, Panginoon. Bagat mapiging malayo kami sa kanya, Panginoon. Pero ang puso namin ay lagi nasa kanya, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay na pinahiram mo sa aking Ama, Panginoon. Pinadali mo siya sa amin. Kaya po ang aming dugo. At maraming salamat po sa buhay niya, Panginoon. At gabayan mo po kami, Ama, ang bawat sabon na nandito, Panginoon, kung paano niyo po sila sinamahan at ginawan naging kaluyan ng aming sa relasyon sa aking Ama, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay nila at sa mga tao po na nandito ngayon, Panginoon. Patuloy niyo po silang samahan, ingatan, Panginoon, at i-bless niyo po sila, Panginoon. Kung paano niyo po sila iningatan sa gabi na ito, pagpunta po dito, Panginoon, ingatan niyo rin po sila sa kanilang pag-alis mamaya, Panginoon. At maraming salamat po sa buhay nila, Panginoon. Thank you po, Lord, sa lahat-lahat. In Jesus' almighty name we pray. Amen. Ang schedule po natin tomorrow is 7 a.m. po aalis dito. Ang cemetery po ay sa Loyola, Tanawan. Tapos mayroon na po tayo konting program doon. That's it po. Maraming salamat po.